Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth. For He is mighty, He is holy, He is just, and His loving kindness is for all eternity. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. Our Father loves us so much that He considers us His treasure, His inheritance, His portion. And we look like our Father. He created us in His image and likeness. And He sent to us our Savior, Jesus Christ, the Messiah, the Lamb of God. And because of Jesus Christ, His precious blood is potent. It will never lose its power. And because of that, we have the right to be called children of the Almighty God because of Jesus Christ. Jesus Christ freed us from the bondage of sin and shame. Jesus died on the cross for us, for His friends, and He wants His friends to reign with Him in His kingdom that will never end. And our Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit so that whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us through the power of the Holy Spirit. And we must be grateful also to the Holy Spirit, for He lives in our hearts, showering us with fruits and gifts every day. And people will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty God because of the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. So last time we read Psalm chapter 89. It's remembering the covenant of the Almighty Father with David. It's the everlasting covenant. Bakit everlasting covenant? Hindi matatapos yung covenant ni Almighty Father kay David. Kasi yung kingdom ni Jesus Christ, it will never end. Si Jesus Christ associated kay David. Dahil si Joseph from the lineage of David. And si Jesus Christ adopted son ni Joseph. At maawain si Almighty Father kay David because David was faithful to the Almighty God. Kahit na nagkakasala si David, humihingi siya ng kapatawaran kay Almighty Father. Hindi perfect si David, no? Nabasa natin yung story sa 1st and 2nd Samuel, sa 1st and 2nd Kings, sa 1st and 2nd Chronicles. Hindi perfect si David, nagkakasala siya. Ang difference, humingi siya ng tawad kay Almighty Father, nagpapakumbaba siya. Naglalament siya. Nagsusuot siya ng sackcloth. At kinakantahan ni David si Almighty Father. Minsan, na-stumble si David, but tayo pa rin siya. Hingi siya ng kapatawaran kay Almighty Father. Never siya nag-worship ng foreign gods. Never siya nag-worship ng graven images. Si Saul, nag-worship siya ng graven images. Pati si Solomon. Pero si David never. At meron siyang takot kay Almighty Father.
So, walang katulad si David nung time niya. Si Moses, walang katulad si Moses nung time niya. Si David, walang kagaya ni David nung time niya. Kaya mahal na mahal sila ni Almighty Father. Kaya sabi dito, I have found my servant David with my holy oil, I have anointed him. My hand shall be established, also my arm shall strengthen him. At hindi siya matatalo ng kaaway. We must always worship our Father. Kahit hindi sa bibig, no? Example, sa heart mo, sa mind mo, nagpe-pray ka, kahit saan, at kahit anong oras, paggising, pagtulog, pagkakain ka, pag nagkakaroon ka ng intrusive thoughts, Almighty Father, sorry. Dahil, pag naghingi tayo ng kapatawaran, we will use the name of Jesus Christ para magiging maganda ang tingin sa atin ng tatay natin. Because Jesus Christ is perfect. Si Jesus Christ yung leader natin. Ang Father natin, si Almighty Father, He created us. Ngayon, ang tatay natin, ipinadala niya si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. Ipinakita ni Jesus Christ yung sample on how to live a godly life here on earth. Kahit na maraming trials and tribulations na pagdaanan si Jesus Christ, He is victorious. Kaya didikit tayo kay Jesus Christ. No other name but Jesus. Kay Jesus tayo didikit. Kaya meron tayong pangalan na panghahawakan. Almighty Father, kilala namin si Jesus Christ. Si Jesus Christ din ang nagra-write ng names natin sa kanyang book of life. Sabi din dito ni Almighty Father, my covenant I will not break nor alter the word that has gone out of my lips. Pag nag-promise si Almighty Father, He will fulfill it. His words are His bond to Almighty Father. Pag sinabi ni Almighty Father na established forever like the moon, established forever yon. At poprotektahan tayo ni Almighty Father from the enemies. Sino ang enemies natin sa ngayon? Principalities and forces of darkness. So, iskadi dito tayo. Psalm chapter 90. Dito yung kino-compare yung greatness ni Almighty Father sa kahinaan ng tao. Kaya magtitiwala tayo kay Almighty Father. Kasi ang tao mahina. Yung mga ibang tao, may mga tinatawag silang mga taong namatay na. No? Yun ang kanilang dinadasalan. Mahihinang nilalang yung mga yon. Kasi they died and hindi sila nabuhay. Unlike Jesus. Si Jesus after 3 days rose from the dead.
Although yung mga souls ng mga tao na nagtiwala kay Almighty Father, kasama ngayon ni Almighty Father. Pero iba si Jesus Christ kasi yung kanyang flesh, dala-dala niya sa heaven, hindi nabulok. Kaya ang tatawagin natin na pangalan ay yung hindi nabulok, si Jesus Christ. Si Peter nabulok yung katawan. Hindi tumaas yung katawan, yung soul niyan ang bumalik kay Almighty Father. Same with the 12 apostles. Pero yung katawan nila nabulok kasi dahil sa kasalanan. Si Jesus Christ hindi nabulok yung kanyang katawan kasi never siya nagkasala, and kitang-kita sa kitang-kita ng mga apostles and disciples nakalagay sa Book of Acts na si Jesus Christ ascended to heaven kasama yung body niya. So, umpisa natin, no? Psalm chapter 90. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Not just the generation of old, but the new generation, ang ating refuge, ang ating dwelling place. Si Almighty Father. Before the mountains you were brought forth, or ever you had formed the earth and the world. Bago pa man ginawa ang mountain, at bago pa man nagawa ang mundo, ang earth at ang mundo, daigdig at ang mundo, earth, lupa at ang mundo. Even from everlasting to everlasting, you are God. Hindi ka magbabago, Almighty Father. You are God. Everlasting to everlasting. Walang bilang. Infinite. For all eternity. Si Almighty Father, He is God. Siya ang ating dwelling place. You turn man to destruction and say, return, O children of men, for 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, and like a watch in the night. Kay Almighty Father, ang 1,000 years, mabilis lang kay Almighty Father. Like yesterday when it is past, and like a watch in the night. Mabilis lang ang oras kay Almighty Father. Hindi sakop si Almighty Father ng 24 hours, ng days, ng months, ng years. Dahil napakabilis lang ng oras kay Almighty Father. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it is past, and like a watch in the night. No? Yung ibig sabihin nun, you carry them away like a flood. They are like asleep. In the morning, they are like grass which grows up. Parang mga grass. Pag nag-mow ka ng lawn, no? Ano bang tawag mo ka ng lawn? Nagapas ka ng damo. Diba, after some time, may tumutubo ulit. Yun ang sinasabi ito. In the morning, they are like grass which grows up. Sometimes, araw-araw ka, nagmamaw ng lawn. Nagka-cut ka ng grass. Kasi ayan na naman, tumubo na naman. Verse 6, in the morning, it flourishes and grows up. In the evening, it is cut down and withers. Ang buhay ng tao, sa morning, it flourishes and grows up. Ano ibig sabihin nun sa ang buhay ng tao in the morning? Nagpo-flourish tayo habang bata tayo, hanggang tumatakbo yung panahon. Nagpo-flourish tayo, nagmamature tayo, and sa dawning of our, sa dusk ng buhay natin, yung pagbaba ng araw, it is cut down and withers, yung end of life natin. Ito yon. Yung morning, yung bagong panganak ka, youthful ka pa, nagpo-flourish ka, pero pag medyo matanda ka na, in the evening, it is cut down and withers. Papunta ka na sa end ng life.
For we have been consumed by your anger, and by your wrath we are terrified. Takot tayo kay Almighty Father, yung galit niya. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Pero kung magmahal naman si Almighty Father, sobra-sobra. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your countenance. May mga sikreto tayong kasalanan na nagawa or ginagawa. Kita niyo Almighty Father yon. Walang nalilihim kay Almighty Father. You have set our iniquities before you. Even yung kung ano nasa mind natin, kung ano nasa heart natin, alam ni Almighty Father. For all our days have passed away in your wrath. We finish our years like a sigh. Isang buntong hininga lang. Yung buhay natin. We finish our years like a sigh. So, dati bata pa tayo. Ngayon, anong year na? Minsan hindi ko alam kung anong year. Sobrang bilis. The days of our lives are 70 years. Yung iba mga tao, maabot ng 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years. Ngayon, ibang mga tao, maabot naman ng 80 years. At meron din umaabot ng 90, 100, hanggang 120. No? Wala nang lumalagpas ng 120 dahil mukha ng kahoy. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Maikli lang ang buhay ng tao. Yet their boast is only labor and sorrow. Yun lang may pagmamalaki, yung pagtatrabaho at yung kalungkutan. Dahil mabilis na yung pag-alis natin sa mundo na to. It is soon cut off and we fly away. Ano to figuratively speaking, no? Kaya fly away. Parang poem or poems nga talaga to. Dahil nga ito ay lyrics ng mga songs. Who knows the power of your anger? Sino nakakaalam kung gaano ang iyong galit, malaki ang iyong powerful ang iyong galit. For as the fear of you, so is your wrath. Dapat malaki rin ang takot namin sa iyo kasi malaki ka rin magalit, Almighty Father. Yun ang ibig sabihin dito. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So dito, nag-request na gumawa tayo ng wise decision. Natingnan natin yung araw natin dito sa mundo na mabilis nagfi-fleet, mabilis mawala ang buhay natin sa mundo. Kaya araw-araw, we must value each day, working for our Father, obeying His commandments, storing up treasures in heaven. No? So teach us to number our days. Bigyang halaga. So habang nandito tayo sa mundo, bibigyan natin halaga yung mga blessings ni Almighty Father. Susundin natin siya. Para meron tayong heart of wisdom. Matuto tayo mag-decide ng tama. Return, O Lord, how long, and have compassion on your servants. Maawa ka sa amin, Almighty Father. O satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Satisfy us early with your mercy. So, turuan tayo ni Almighty Father habang maaga pa. At magkaroon siya ng awa sa atin. Nang sa ganun, all our days sa mga susunod na araw, tayo ay magre-rejoice and be glad. Ito ay for all eternity, all our days. To live the rest of our days living only for our Father and obeying Him. Hanggang sa makarating tayo sa
heavenly abode. And dun sa heavenly abode natin, mamahalin ulit natin si Almighty Father. Marireceive natin ang ating inheritance. Tatanggap din tayo ng tatay natin. So dito pa lang tinatrain na tayo na maging grateful, na i-worship natin ang tatay natin, na maging obedient tayo dito pa lang sa mundo. Dahil kung dito sa mundo hindi tayo obedient kay Almighty Father, paano pa niya tayo matatanggap sa heaven? I-reject tayo dahil kulang ang ating timbang. Kulang tayo. Hindi tayo magandang timbang, no? Hindi magandang timbang. Hindi tayo maayos na tao. Kaya dito pa lang sa mundo, tinitrain na tayo. Dahil yung graduation day natin dun kay Almighty Father. Make us glad according to the days. Maging grateful tayo sa araw-araw. In which you have afflicted us, the years in which we have seen evil. Even sa times of troubles natin, we must be grateful to our Father. Kasi kaya tayo nakakaranas ng trials and tribulations. Dahil mahal niya tayo, itinutuwid niya tayo. Siya yung potter, tayo yung clay. Inihuhulma niya tayo ng katulad niya na maganda. Gaya ni Jesus. Kasi nga tayo ang clay, si Jesus Christ, si Almighty Father ang potter. Kaya nga, make us glad according to the days in which you have afflicted us, the years in which we have seen evil. Dahil ito ay mga days of trials and tribulations. Let your work appear to your servants and your glory to their children. May pakita sa atin at sa mga generation pa na susunod sa atin yung gloriousness ni Almighty Father, yung kanyang righteousness, yung kanyang holiness. And that the beauty of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands for us. He has established the work of our hands. And that the beauty of the Lord our God be upon us. Kasi nga, si Almighty Father, He's beautiful. Pag sinasabing beautiful, perfect. Walang makikitang kapangitan. Gaya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ din beautiful, magandang tignan. Kaya nga, nung si Jesus Christ, when He died and then rose after 3 days, He rose from the dead after 3 days, hindi siya namukhaan ng kanyang mga apostles and disciples kasi iba yung mukha ni Jesus Christ. Holy. Tatlong taon niyang nakasama yung kanyang mga apostles. Pero hindi siya namukhaan. Kasi nag-iba yung mukha ni Jesus Christ. Yung totoong mukha niya na ang ipinakita. Kasi yung mukha niya, nung siya ay pinanganak dito sa mundo, ipinakita lang sa mga tao yung kanyang simpleng itsura. Pero, nung siya ay namatay and He rose after 3 days, He rose from the dead after 3 days, ipinakita na sa mga apostles and disciples ang kanyang real face. So tayo, sa ngayon, hindi ito ang mukha natin. Kung titingin kayo sa salamin, ang dami nating imperfections. Pangit tayo. Pero kay Almighty Father, tingin niya sa atin, maganda. Kaya nga, di ba si Adam and Eve, nung nagkasala si Adam and Eve, nawala yung kanilang holiness. Yung si Adam and Eve. Kaya nga, akala nila sila ay nakahubad dahil nakita nilang sarili nilang pangit sila. Kasi nga, nawala yung holiness sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. Pero si Jesus Christ, when He rose from the dead, nakita yung kagandahan niya.
Ang tatay natin maganda rin kasi holy, no? So from Psalms, tumulong tayo sa book of Genesis. Kasi nga, magkakatugma sila. Ewan ko lang kung naiintindihan ninyo, pero ako naiintindihan ko. Ang pinag-uusapan dito yung beauty ng tatay natin, yung holiness niya, yung righteousness niya, at pinag-usapan natin yung beauty ni Jesus Christ. I-compare natin sa beauty ng nila Adam and Eve, kasi nga nung sila Adam and Eve ay nagkasala, pangit sila sa paningin nila, no? Nakakahiya kaya nagdamit sila. Nawala yung heavenly garment nila. Yung holiness nawala. Pero si Almighty Father, He is forever beautiful, forever holy, forever righteous, and establish the work of our hands for us. And yes, establish the work of our hands. So dito na sa Psalm chapter 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. May kantang ganito eh. Hindi ko lang matandaan kung anong tono. Kung sino man ang humihingi ng tulong o nag-obey kay Almighty Father, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Merong protection from the Almighty God. Yun ang ibig sabihin dito. Pag ino-obey natin ang kautosan ni Almighty Father. Maraming mga tao ang nakakaalam, no? Na pangalan ni Almighty Father, Jehovah, El Shaddai, Yahweh. Maraming tao nakakakilala kay Jesus Christ. Pero hindi lahat ng tao sumusunod sa commandments ni Almighty Father. Hindi sumusunod sa teachings ni Jesus Christ. Ang alam lang nila, tinatawag nila ang pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ, pero hindi talaga sila sumusunod sa commandments. So yun yung mga taong religious. Swapang din, no? May nakita na naman akong swapang. May nakita na naman akong swapang. Napadaan na naman sa religious institution. Nag-sign na naman, tapos swapang din. Hindi pa palamang. Nakakalungkot. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Takbuhan natin yung tatay natin. Sumbungan natin yung tatay natin. Wala tayong may ibang masusumbungan. Yung masusumbungan sa TV, may TV, wala naman akong TV. Sa internet, yung masusumbungan sa internet, hindi totoo dahil siya rin gumagawa na siya ng kalokohan. Sino ang totoong pwedeng masusumbungan natin? Yung masusumbungan sa internet, no, namimili siya ng tao. Namimili siya ng tao na i-feature sa kanyang show. Si Almighty Father, hindi siya namimili. Mahal niya tayong lahat. And He commands respect. Pag nare-respeto natin ang tatay natin, ibig sabihin, susundin natin ang kanyang mga laws and statutes and ordinances. He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust.
Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Siya ang magpoprotekta sa atin. So sa mundo na to may mga trap. Yung fowler, trap ng birds yun. Pang-snare sa mga birds. So poprotektahan tayo ni Almighty Father sa mga trap of the wicked ones. Pati sa mga pestilence, ipoprotektahan tayo ng tatay natin. If we trust Him, if we acknowledge that He is our refuge and our fortress, magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Verse 4 of Psalm chapter 91. He shall cover you with His feathers. Baka akala ninyo merong ano man tawag doon? Ano man tawag sa feathers Tagalog? Ano ba yung tawag? Pakpak? Feathers? Ano ba yung tawag ng feathers Tagalog? Balahibo? Plumage? Or plumage? Ibig sabihin to, metaphorically speaking, feathers. Metaphor to. Hindi, baka kasi sabihin may pakpak si Almighty Father, may pakpak si Jesus Christ, may pakpak ang mga angels. Hindi. Metaphor lang ito. Figure of speech. One of the figures of speech, metaphor. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Gaya ng sabi ni Jesus, no? Dito sa Matthew chapter 23 verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. Her, kasi nga, Jerusalem. Ang pronoun ay her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Sabi ni Jesus, na parang mga inakay. Gusto i-gather ni Jesus, na parang inakay ang mga tao. So dito, He shall cover you with His feathers, kasi nga it's metaphor. Wala namang feathers si Almighty Father. Ibig sabihin protection yon. And under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Saan nyo nakuha yung may feathers, Jesus, tsaka si Almighty Father? May pakpak? Wala. Ang meron lang, ulitin ko, 4 living creatures, cherubim or seraphim, isa lang yon. Sila yung may wings. Pero si Almighty Father, si Jesus Christ, and the angels, walang wings. So yun ako yung idea na may, at saka wala ulit yun babanggitin ko, walang ulo na may pakpak na lumilipad yung parang manananggal, na bata, na ulo lang, tapos may pakpak. Walang ganon, no? Walang mga maliliit na may pakpak na bata na naka-diaper. Si Cupid yon, ibang Diyos yung sinasabi ninyo, false gods yon, ha? Kasi nga turo sa inyo, 'di ba, ng inyong religion. Ay, sino ba may religion na gano'n? You should not be afraid of the terror by night. Sa gabi, hindi matatakot, or sa mga times of tribulations, hindi matatakot, nor of the arrow that flies by day. Kahit nasa umaga, kahit na maayos ang mundo, maayos ang buhay natin, hindi tayo matatakot. Kahit pag may trials and tribulations, hindi rin matatakot. Yun ang ibig sabihin dito. Verse 6, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday.
Walang takot pag yung Almighty Father. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Halimbawa, naglalakad ka, may banggaan dyan, may nagpapatayan sa kaliwa mo, sa kanan mo, kung ano na nangyari. Pero ikaw, hindi ka affected. Dahil, because of the protection of the Almighty God. Ito yung 1,000 may fall at your side, kahit katabi mo, no? Halimbawa, may nahulog na bato. Imbis na ikaw ang mabato, yung katabi mo ang nabato. Tapos sa other side naman, may nagpapanaan. Hindi ka tinamaan ng pana. Dahil yung protection ni Almighty Father. Kahit sa pagdadrive mo, kahit hindi ka magaling mag-drive, kahit pa ganyan-ganyan ka lang ng drive. Kahit nilalaro-laro mo yung manibela, hindi ka na-aksidente. Ba't ganon? Kasi nga may protection kay Almighty Father. Minsan pag nagdadrive ako, nakakalimutan ko. Yung may tugtog kasi sa radyo. Ay, nagdadrive pala ako. Ginaganon-ganon. Ba't ako ganon? Pero iningatan ako ni Almighty Father. But it shall not come near you. Minsan natutulog ako. Ilang beses na ako nakatulog sa pagmamaneho. Iningatan ako ni Almighty Father. Ilang beses na. Sobrang daming beses. Kahit sa bundok, sasakyan mo. Kalahati nahulog sa bundok. Nagsisiso yung sasakyan na gano'n. Hindi ako. May tumulong pa sa akin. Papasalamat ko Almighty Father. Kasi nga, iingatan niya tayo. Kahit na may mga tao na hindi natin kakilala, tumutulong sa atin. Yung tren, no? Masasagasaan ng tren yung sasakyan. Ba't ganun ako? Masasagasaan yung tren ng sasakyan. Tapos may tao ron, sabi, usod ka, usod, usod. Sabi ko, ay, hindi ko alam eh. Umatras yung sasakyan ng kusa. Ang galing ni Almighty Father, ingatan. Kasi nga, iingatan tayo ng tatay natin. Maniwala man kayo sa hindi. Sino makausap ko? Mag-isa lang ako. But it shall not come near you. Kahit yung may mga masamang balak sa atin, no? Meron pa, marami akong experience na ganyan eh. Kayo ba may experience ba kayong ganon? Madami akong experience na ganon eh. Pero, faithful si Almighty Father. Ingatan niya ako. Alam ko ang sinasabi ko. Hindi tayo masasaktan. It shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Makikita mo lang sa mga mata mo, makikita mo sila kung ano ang reward ng mga wicked. Ano ang reward ng mga wicked? Eternal damnation. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. Kasi ginawa nating refuge ang tatay natin, siya ang ating dwelling place, kaya tayo ay ingatan niya. Pero yung reward ng mga wicked, kapahamakan ang mangyayari sa kanila. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Example, yung ibang lugar, binaha. Pero yung bahay mo hindi binaha. Yung ibang lugar, nasunog. Pero yung bahay mo hindi nasunog. Yun ang ibig sabihin dito.
Or imbis na ikaw yung mapahamak, ibang tao ang napahamak kasi ikaw, nagtitiwala ka kay Almighty Father. Yung mga tao hindi nagtitiwala kay Almighty Father, sila ang napapahamak. Pero may mga tao rin na nagtitiwala kay Almighty Father na napapahamak din sila, nagkakasakit din sila. Why? It's because para sila maging perfect. Trials and tribulations yun, ha? Dumadaan sa apoy. Kaya nga, di ba, tinuruan tayo ni Jesus kung paano mag-pray? Deliver us from evil. Sabi ni Jesus, ganun magpe-pray. Lord, ingatan niyo po, Lord, kami. Layo niyo po kami sa mga pangit or masasama na bagay. For he shall give, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. Ipapadala ni Almighty Father yung kanyang mga angels para protektahan tayo. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Kahit hindi tayo madadapa, no? Ito ibig sabihin nito, kahit na merong bato, iingatan tayo. In their hands they shall bear you up. Bubuhatin ka para kahit na may bato sa harapan mo, hindi ka madadapa. Bubuhatin ka ng angels. Kaya nga siguro yung sasakyan, no? Hindi siguro yung totoo yun. Yung sasakyan, inusog ng angel para hindi ako masagasaan ng tren. Ba't kasi gana lang ako mag-drive? Pati yung hindi nahulog sa bangin, yung sasakyan. Ito may kanta rito eh. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs according to his riches in glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra. Kahit na may lion at cobra pa, the young lion and serpent, you shall trample underfoot. Hindi ka masasaktan. Kahit may leon ka pang makaharap. At cobra. Matatapang yun, ano, yung leon. Tsaka cobra. Nanuklaw. Pwede mo silang i-trample under your foot. Trample. Tadyakan ba yun? Or tapakan. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Sabi ni Almighty Father, dahil sa nakafocus siya sa akin, he has set his love upon me, mahal niya ako. Sabi ni Almighty Father, yung tao mahal niya ako. Kaya ang gagawin ko sa kanya, I will deliver him, I will set him on high, poprotektahan ko siya. Because he has known my name, dahil kilala niya ako, alam niya ang pangalan ko, alam natin ang pangalan ng tatay natin. Pag sinabing he has known my name, nasabi ni Almighty Father,
ang patungkol dito, hindi lang yung kanyang name, kundi kilala natin na dapat natin siyang irespeto, dapat natin siyang mahalin. Alam natin na powerful ang kanyang name, and siya mismo, powerful, yung tatay natin. Kaya poprotektahan tayo ng tatay natin. Ngayon, dito sa Matthew chapter 7 verse 21, baka magtaka kayo, ang sabi ni Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness." So, kilala natin si Almighty Father, yung kanyang name. Dahil kilala natin ang kanyang name, alam natin yung kanyang mga commandments and statutes and ordinances na kailangan sundin natin. Kaya poprotektahan tayo ng tatay natin. Ngayon, kung kilala lang natin sa name, pero hindi natin alam pero gumagawa tayo ng lawlessness, disobedient tayo, paano tayo poprotektahan ng tatay natin? Kaya nga dito, because He has known my name, dahil ang kasama ng pagkilala natin sa name ni Almighty Father, ang gusto ni Almighty Father, righteousness, holiness. Kung talagang kilala natin yung tatay natin. Ano ba yung mga lawlessness na hindi dahil sa lawlessness, kahit kilala nila si Almighty Father, sa pangalan lang, pero yung malalim na ibig sabihin ng pangalan ni Almighty Father, hindi nila kilala. Anong ibig sabihin? Ano yung ba yung lawlessness na yon na pinapractice ng mga tao? Romans chapter 1, nandun yung lawlessness, no? Kilala nga natin ang pangalan ni Almighty Father, pero naninira naman tayo ng kapwa-tao natin. Sa tingin niyo, matutuwa ba si Almighty Father? Hindi. Kilala nga natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, pero tumatawag naman tayo ng mga taong namatay na. Utos ni Almighty Father, masama yun, ayaw niya ng mga ganong medium. Yung necromancy, ayaw ni Almighty Father nun, pero ginagawa ninyo. Gumagawa ka ng necromancy dahil yung mga ninuno naman namatay ninyo, mga ninuno na namatay na, mga ninuno ninyo na namatay na, tinatawag ninyo. Di ba tinatawag ninyo? Hindi ba tinatawag? Bakit may mga marka kayo sa katawan ninyo ng mga pangalan ng mga ninuno ninyo? Anong ibig sabihin nun? Gusto niyo lang maalala? Ganon? Bakit niyo gustong maalala? Bakit ayaw niyong gustong alalahanin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ? Bakit ang mga taong namatay na ang gusto niyong mag-alala? That's lawlessness. Practicing lawlessness. Pati mga tinatawag yun ng mga sila Catherine, si Teresa, si Leonora, si Maria, mga namatay na. Si Magdalene, tinatawag nyo pa. Mga namatay na yon. That's necromancy, you know? Ano ba yung necromancy? Yon ay pangkukulam. Wickedness yon. Kasama yun sa sorcery, ha? Hindi naintindihan ng tao. So, kung gumagawa kayo ng gano'n, hindi nyo kilala si Almighty Father, hindi nyo, kahit kilala nyo sa pangalan, pero yung malalim na pagkakakilala kay Almighty Father, hindi nyo kilala. Verse 15, He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. Sabi ni Almighty Father, kung kilala siya. So, kung kilala natin si Almighty Father, alam natin kung paano lapitan ang tatay natin. Hindi tayo pwedeng lumapit sa kanya ng abomination, ng wickedness. Alam niyo naman yung sino may kausap ko? 10 Commandments, ha? Yung 10 Commandments, ano yung doon? Commandment doon na huwag magsasamba sa mga graven images, pero sumasamba kayo sa mga kahoy.
Tama ba yung paglapit kay Almighty Father na kahoy ang tinitignan ninyo? O hindi kahoy, sa ginto kayo tumitingin? O sabihin na natin hindi kayo tumitingin sa kahoy, sa ginto, sa pilak na korting tao. Pero swapang naman ang tao, swapang, nagiging swapang kayo. Gusto nyo kayo lang. Kayo lang ang magaling, kayo lang ang bida, ganon. Hindi tayo ang bida sa mundo na to. Ang magaling si Almighty Father. Siya ang holy, siya ang just. At ipinadala si Jesus Christ para sa atin, to save us. Ang focus natin hindi ang mundo na to. Dahil yung mundo na to nasisira to. Kaya hindi tayo sasali sa mga kung ano-anong bagay sa mundo na to. Si Jesus Christ, sumali ba siya sa mga kung anong nasa bagay sa mundo na to? Sumali ba siya? Hindi, di ba? Dahil kilala natin si Almighty Father, dahil kilala natin si Jesus Christ. Gustong-gusto ninyong mabago ang society, pero tayo mismo, mali ang ginagawa natin. Paano mababago ang society kung mali tayo mismo, mali ang ginagawa natin? Tinatawag natin ang pangalan ng tatay natin, pero mali naman ang ginagawa natin. Patuloy pa rin tayo sa mga kadumihan. Para malaman niyo yung mga kadumihan, basahin niyo yung Romans chapter 1, nandun lahat. Paninirang puri, yung mga chismisan, backbiters, day whisperers, murderer, yung men to men, and yung alphabet genders, hindi mapagmahal sa kapwa-tao, hindi tumutulong sa kapwa-tao. Puro greediness. He shall call upon me and I will answer him. So para masagutin tayo ng tatay natin, ating mga requests, yung ating mga supplications, susundin muna natin ang tatay natin. Mauuna yung pananampalataya natin sa kanya, yung obedience. Para yung mga request natin ibigay ni Almighty Father sa atin at poprotektahan niya tayo. At i-honor niya tayo. Dahil tayo mismo, mahina tayong tao. Wala tayong magagawa on our own. Verse 16. With long life I will satisfy him, or the length of days. Baka sabihin niyo, bakit yung mga bata na namatay na? Baka nakalagay dyan, long life, I will satisfy him. Ang binabanggit na life dito, life, eternal salvation. Yung buhay natin in heaven. Yun, I will satisfy him. We will be satisfied. We'll be contented with our Father in His kingdom that will never end. Yun yung long life na sinasabi dito. Hindi yung life dito sa mundo. Everlasting life, itong long life na to. Kaya nga long dahil nga yung buhay natin dito sa mundo, maikli lang. No. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Kung tayo ay worship natin yung tatay natin. Paano pa natin worshipin ang tatay natin? By obeying His commandments. Another way of worshiping our Father is to obey Him. Dito tayo, Psalm chapter 92. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Sing praises
to the name of our Father. Masaya si Almighty Father when we sing songs to Him. To declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. Yung pagmamahal niya sa atin sa umaga at faithful siya sa atin kahit na gabi. On an instrument of 10 strings, on the lute, on the harp, and with harmonious sounds. Harp, no? Tsaka flute. Ano pa isang 10 strings na instrument ng mga goth, musical instrument. Marunong din kasi si David ng musical instrument ng mga Gittites kasi nga natira siya sa Gath. Natuto siyang gumamit ng musical instrument. For you, Lord, have made me glad through your work. I will triumph in the works of your hands. Magiging victorious tayo because of our Father. O Lord, how great are your works. Your thoughts are very deep. Malalim ang mag-isip si Almighty Father. Yung mga bagay na akala natin hindi konektado, kay Almighty Father, lahat konektado yon. Dahil nga, yung isip ni Almighty Father, mahirap maintindihan. Napaka-comprehensive. Yung sa tingin natin halo-halo. Sa tingin natin bilog-bilog na halo-halo, magulo. Pero kay Almighty Father, lahat yon connected. Malalim mag-isip si Almighty Father. Example, ginawa ni Almighty Father ang mundo na may water. Dahil yung water na yon, pag yung water na yon napunta sa land, tutubo yung mga dahon, yung mga plants. At pag tumubo yung mga plants, madami ng plants, yung mga animals ngayon makakakain sa mga plants na yon. Ano? At pag namatay yung mga animals na yon, nagiging pataba sila sa mga plants din. Ngayon, yung mga hayop na yon, pwede naman natin kainin din. Ha? Yung mga so, nagiging nourishment sa katawan natin, yung mga hayop at yung mga plants, pati na rin may tubig tayo. Pero pag nawala yung tubig, yung plants hindi tutubo, magkakaroon, pati yung mga animals mamamatay, kukulangin tayo ngayon sa pagkain. Ano? Kaya nga, paikot. Nakakatulong ang tao, yung pag namatay ang tao, di ba nagiging pataba na rin tayo sa halaman, parang mga hayop. Ang difference lang natin sa hayop, wala silang soul and spirit at umaandar lang ang hayop dahil yun ang kanilang nature. Hindi sila makakapag-decide. Tayo, iba tayo, dahil tayo, marunong tayong mag-decide. Binigyan tayo ni Almighty Father ng mas malaki ang utak, no? Example na maliit na utak, yung ostrich, ang liit ng utak. Tayo, iba ang utak natin and kamukha natin yung tatay natin. And pinadala niya si Jesus Christ para sa atin, not for the animals, not for the plants, not for the water, not for the environment, but for the people. Ipinadala ni Almighty Father to save us. Kaya yung utak ni Almighty Father, mahirap maintindihan. Your thoughts are very deep, O Lord. How great are your works.
yung gawa ni Almighty Father. At saka yung mga plants, di ba? Doon natin nakukuha yung mga gamit na kung anong meron tayo ngayon. Gaya gagawa ng bahay, gagawa ng mga sofa. Kahit yung mga plastic, galing din sa plants yon, sa rubber tree. Kahit na yung mga damit natin, nylon or cotton, saan galing? Lahat sa environment dahil nga yung utak ni Almighty Father magaling. And it's all for us. Meron din tayong sun and moon and stars. Para sa atin yun. Tayo ang sentro ng pagmamahal ni Almighty Father. We are the apple of His eye. Araw-araw iisipin natin yun. Na tayo, valuable tayo. Our Father has faith in us. Tayo wala tayong faith kay Almighty Father. Kulang ang pananampalataya natin sa tatay natin. Pero siya, umaasa siya. Meron siya pananampalataya sa atin na maaalala natin siya at mamahalin natin siya. Valuable tayo kay Almighty Father. Kung akala natin wala tayong kwentang tao, hindi totoo yun. Dahil mahal tayo ng tatay natin. Dapat malaman lahat ng tao na tayo ay valuable. Lahat ng mga tao dapat maintindihan nila na sila ay valuable. Para hindi tayo gumawa ng bagay na pangit. Dapat lahat ng bagay na ayon sa gusto ni Almighty Father. Dahil importante tayo. Mataas ang value natin. Kaya nga si Satan gusto niya tayong hakutin sa impyerno kasi nga mataas ang value natin. Huwag tayong padadala. Dahil pag nadala tayo sa impyerno, malulungkot yung tatay natin. At tayo rin magsasuffer for all eternity. Kaya ngayon pa lang, dapat alam natin ang value natin. Yung dugo ni Jesus Christ. Priceless. Para sa atin yon. Bakit priceless? Kasi nga tayo rin. Priceless din tayo. Ngayon may mga tao na babayaran dito sa mundo. Nagnanakaw, ng abuso ng kapwa-tao. Kasi hindi nila alam yung value nila. Ang akala lang nila na value nila pera lang. Kaya nanloloko, nangaaway ng tao, naninismis, mababa ang tingin nila sa sarili nila, may insecurity sila. Kasi ang tingin lang nila sa kanilang sarili, mababang uri lang. Hindi nila alam na sila ay valuable. Dapat malaman ng tao na valuable, mabawat isa sa atin. Importante tayo kay Almighty Father. Kaya dapat hindi tayo magpapaloko, maniniwala sa mga kasinungalingan. A senseless man does not know, nor does a fool understand this. Hindi nakakaintindi ang mga foolish people. Hindi alam ng mga senseless man ang power ni Almighty Father. Hindi alam ng mga foolish people yung value nila. Hindi nila alam yung isip ni Almighty Father. Pero tayo alam natin na yung tatay natin mahal na mahal tayo. Complicated yung mundo na to, pero kay Almighty Father napakadali. Dahil siya ang gumawa ng mundo na to. Alam ni Almighty Father ang pasikot-sikot ng mundo na to. At kung tayo ay follower ni Jesus Christ, alam na rin natin ang sagot sa lahat ng mga tanong natin. Ano ang sagot? Si Jesus Christ. Christ is the answer. Kung may problema tayo, sinong sagot? Si Jesus Christ.
Dahil si Jesus Christ ang ipinadala ni Almighty Father for us, ang ating Savior, ang Messiah, Emmanuel. Yung mga wicked people hindi nila naiintindihan. Yung mga tao na mababa ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi nila naiintindihan na sila ay valuable. When the wicked spring up like grass, and when all the workers of iniquity flourish, it is that they may be destroyed forever. Dumadami ang mga wicked people sa mundo na to. Spring up like grass. Bigla na lang tumutubo. Mabilis ang pagtubo. And lahat ng gumagawa ng kasalanan or iniquity or transgression, nagpo-flourish sila. Nagiging maganda ang buhay nila. Dito sa mundo, yumayaman sila dahil sa kanilang pagiging selfish, greedy, arrogant, boastful, mapanirang puri. Gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kasinungalingan. Pero, it is that they may be destroyed forever. For now, nagpo-flourish sila. Pero time will come, darating ang panahon, sila ay i-destroy forever. Ano yung destroy forever? Sa eternal damnation ang punta. But you, Lord, are on high forevermore. Itataas natin ang pangalan ni Almighty Father. Hindi siya tatanggap ng kadumihan. For behold your enemies, O Lord, for behold your enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. Kung gumagawa tayo ng wickedness, tao na gumagawa ng wickedness, ng iniquity, kahit alam na natin na mali ang mga bagay na ginagawa pa rin natin, enemies of the Almighty Father tayo. Kaaway ni Almighty Father ang gumagawa ng kadumihan. Kaaway ni Almighty Father ang nasa alphabet gender. Kaaway ni Almighty Father ang gumagawa ng panloloko, pang-aabuso. Kaaway ni Almighty Father ang mga tao na naninirang puri. Kaaway ni Almighty Father ang tao ng chismoso or backbiters. Kaaway ni Almighty Father ang mga tao na nananakit ng kapwa-tao. Baka sabihin niyo, nasasaktan yung alphabet genders. So sinasaktan mo. Hindi sinasaktan. Tinotama natin kung ano ang mali. Dahil dapat i-guide natin yung brethren natin. Dahil kung kino-condone natin, tino-tolerate natin, kung ine-enable natin ang wickedness, kasama na rin tayo na enemy ni Almighty Father kung kino-condone natin. Or ine-enable natin ang wickedness. Pati tayo madadamay, matatapon sa impyerno. Gusto nyo ba yon? Hindi nga ikaw ang gumagawa ng wickedness, pero hinahayaan mo lang. Pati ikaw matatapon ka sa impyerno. But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. Yung strength natin galing kay Almighty Father. Itataas tayo ni Almighty Father. My eye also has seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Yung palm tree, kahit hindi siya diligan, yung palm tree. Ibig sabihin, kahit walang water, nagpa-flourish yung palm tree. Yung mga tao nagtitiwala kay Almighty Father, the righteous people, those who have faith in the Almighty Father and Jesus Christ,
They will flourish like a palm tree. Grow like a cedar in Lebanon. Pag sasabing cedar, malaking puno na maraming dahon. Hindi agad natitibag. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. So dito no, planted in the house of the Lord. Yung parable ni Jesus Christ, parable of the sower. Ano yun dun yung na itanim sa magandang lupa? Sa Matthew chapter 13 verse 8, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear. So, nakatanim, no? So, ito, inihalin tulad sa pagtatanim. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Magpo-flourish siya. Kagaya nga dito sa Matthew chapter 13 verse 8. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. Ito nag-flourish in the courts of our God. Dito sa Psalm chapter 93. O 92. Psalm chapter 92 verse 13. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Ibig sabihin kahit na matanda na, anong fruit ito? Fruit of the Holy Spirit. Kahit matanda na, nasa kanila pa rin ang fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. They shall still bear fruit in old age. Mapagmahal pa rin sa kapwa-tao, meron pa rin pananampalataya kay Almighty Father. Kung sila ay nakatanim sa house of the Lord, they shall flourish in the courts of our God. They shall bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Green pa rin, hindi nagbabago. Kung meron tayong pananampalataya kay Almighty Father, to declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Meaning si Almighty Father, He is righteous. He is holy. Kaya kung kilala natin yung tatay natin, alam natin na siya ay holy, siya ay righteous, siya ay just, at ayaw niya ng abominations and uncleanness and wickedness. Kung kilala talaga natin yung tatay natin. Ayaw ni Almighty Father. Pag sasabing ayaw ni Almighty Father na abomination, ayaw ni Almighty Father yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa graven images, na korting tao, korting hayop, o kahit anong korte pa yan. Na yung mga images na yun, sineselebrate nyo pa, no? Iba-ibang mga korte. Korting tao, korting triangle, korting square. Isineselebrate ninyo? Ba't ganon? Hindi ko maintindihan. Because that's paganism. Yung yung isang religion, meron silang prayer beads. Yung isang religion din, may prayer beads din sila. Ang dami, lahat ng religion may prayer beads. Ba't ganon? Pare-pareho lang pala kasi. Iniba lang ang pangalan. Paganism lahat, pare-pareho. I-check nyo. Ay, sino ba kausap ko? I-check nyo. Meron mga prayer beads lahat, pare-pareho. Hindi kailangan yung Almighty Father ng prayer beads nyo.
Yung mga nagkakarakarate, no, may prayer beads din sila. I-check nyo. Sino kausap ko? Sarili ko. Psalm chapter 93. The Lord reigns. He is clothed with majesty. Yun ang damit ni Almighty Father, majesty. Kasi si Almighty Father, He is King. Yung damit ni Adam and Eve nawala kasi nga sa kasalanan. Nawala yung holiness nila. Kaya naghanap sila ng damit na magko-cover sa kanilang pangit natin. So ngayon pangit tayo, but time will come. Gaganda tayo. Pero pag nasa heart natin si Jesus Christ, maganda na ang tingin sa atin ng tatay natin. The Lord is clothed. He has girded himself with strength. Surely the world is established so that it cannot be moved or shaken. Yung mundo, it cannot be shaken or moved. Intindihan ninyo? Hindi gagalaw. Kung hindi pinapagalaw ni Almighty Father ng lindol, volcanic eruption, na yun meron, pero naka-establish na ang mundo na to. It cannot be shaken or moved. So yung mga nagpapakalat ng mga false news, fake news na pwedeng sumabog daw ang mundo, hindi sasabog. Naka-establish ang mundo na to. Kapag nagpapaniwala kayo sa science, verse 2 of Psalm chapter 93, your throne established from of old, you are from everlasting. Meaning forever, eternity, eternal. To Almighty Father, the floods have lifted up, O Lord. The floods have lifted up their voice. The floods lift up their waves. Yung alon. Kahit na may alon, malaki ang alon, anong mangyari? The Lord on high is mightier. Yung dagundong ng alon. Minsan kasi, bakit flood or waves ang sinasabi rito? Kasi nga, ang mundo na to, 1/3 mas madami ang tubig kumpara sa land. Ilan nga ang percent ng land? %71 ang water. Covered by water ang earth, 71%. So 29% lang ang lupa. Kaya kahit na punong-puno ng tubig ang mundo na to, the Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves of the sea. Powerful si Almighty Father. At alam naman natin kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo. May water, hinati niya. Nagkang firmament, no? Sa top may water din at sa ilalim may water din. Yun ang description sa book of Genesis. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves of the sea. Kaya nga tubig ang binabanggit dito kasi nga madaming tubig. Pero sa book of Revelation, tatanggalan na ni Almighty Father ang water. Pag tinanggal na ni Almighty Father ang water, meaning wala nang mga fish at wala na ring mga animals. Sino lang ang matitira? Tao. Tayo at si Almighty Father tsaka si Jesus Christ nasa book of Revelation. Mawawala na rin ang sun and moon.
The Lord on high is mightier than the noise of many waters, than the mighty waves of the sea. Your testimonies are very sure. Holiness adorns your house, O Lord, forever. May forever kay Almighty Father. Blessed tayo dahil yung tatay natin, He is good, He is faithful, He is righteous, He is holy, He is just. And He is forever for us. The only thing that we must do is to have faith in Him. To have faith in Jesus Christ. To call on the name of Jesus Christ. For us to be saved. Para tayo maging malinis. Kailangan natin ng blood ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya ang burnt offering, sin offering, grain offering, thanksgiving offering. Lahat na ng offering si Jesus Christ na, and He is also the high priest. Hindi tayo makakalapit kay Almighty Father nang walang high priest. Gaya sa Old Covenant or sa Old Testament, merong high priest doon. Sila ang lumalapit kay Almighty Father at sila ang nagbaburn ng mga animals para i-offer kay Almighty Father para maging malinis sila sa kasalanan nila. Pero yung animal, hindi yun enough para sa kasalanan ng tao. Kailangan mag-burn, mawawala ang mga animals, mamamatay. Kaya, once and for all, pinadala ni Almighty Father si Jesus Christ. Kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng burnt offering. Kailangan natin ng sin offering. Kailangan natin ng high priest in the order of Melchizedek, si Jesus Christ yun. Para tayo ay malinis sa kasalanan natin dahil madumi tayo. Dahil yun sa pagmamahal ni Almighty Father, gusto niya na makuha natin ang ating inheritance, to claim our inheritance because we are valuable in the eyes of our Father. Thank you, and God loves us all so much.